Samantala, kinikilala ng Malacanang ang pagresponde ng COMELEC para sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa nakalipas na eleksyon. Ayon sa palasyo, maaaring may dahilan kung bakit mabagal ang pagtanggap ng resulta ng halalan, subalit importante pa rin ang tamang pagbilang sa boto ng mga mamamayan. Si Rocky Ignacio para sa Kabuong Ulat. Maraming salamat, Atty. Mark. Inaantabayanan na nga rin ng Malacanang ang proklamasyon ng ilang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections. Samantala, sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lecerda na kinikilala naman ng Malacanang ang pagtugon ng COMELEC para tugunan nga o sagutin ang mga concerns na umano'y mabagal na transmission ng mga partial results dito nga dahil sa masamang communication signals. Ayon kay Secretary Lecerda, importante na maprotektahan ang boto ng tao at ang integridad o kredibilidad ng katatapos na eleksyon. Kinikilala ng Malacanang ang pagtugon ng Commission on Elections na maiproklama na ang mga nanalong kandidato, partikular na sa pagkasenador sa katatapos na halalan. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lecerda kaugnay sa mabagal na pag-transmit sa transparent ng COMELEC ng mga partial results dahil sa mahinang communication signals. There are reasons for them why they could not proclaim it within 48 hours. So, and again, as much as we would like to comment, we would like to know the results as soon as they are tabulated and canvassed. But again, it's an independent institution. We would leave it with Chairman Brillantes. I think they have been in the process of explaining why. Nagsalita ang palasyo matapos hindi na isakatuparan ang sinasabing proklamasyon sa mga nanalong kandidato sa loob ng 48 oras matapos ang halalan. Pero git ni Lecerda, pinakamahalaga pa rin mabilang ng tama ang boto ng taong bayan at tiyakin ang kredibilidad ng katatapos na midterm polls. What we're concerned with certainly is that there will be no issue on the credibility of the elections. I think this is just a lag in transmission. The COMELEC has already explained the process. It's already explained the ways they will be able to ensure that the votes will be properly counted. Sir, while you sort of downplay the issue by saying that it's just transmission. But it is a lag in transmission. Yeah. Nauna nang nagpahayag ng tiwala ang palasyo sa kahandaan ng komisyon para sa pagdaraos ng mapayapat malinis na halalan. Kaya umaasang Malacanang na agad mariresolba ang inihaing concern sa komisyon. We certainly hope, again, that the concerns can be resolved by the COMELEC as soon as possible. And also the lag in transmission came in only after 48 hours. So we certainly hope that the issues on the transmission lag will be resolved the soonest. Samantala, hindi na nagkomento ang palasyo sa report ng katatapos ng halalan ay mistulang preview sa idaraos na 2016 presidential elections. Ayon kay Lecerda, nakatuon ang atensyon ng Aquino administration sa mga reforma sa nalalabing 3 taon. At this point, it's still too early to comment on 2016. We are focused on working for the next 3 years, focused on ensuring that the reform agenda of the president will be pushed with greater stride, and to make sure that our social programs meant for the upliftment of our impoverished will be implemented fully for the next 3 years. At yan po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.